Isang gabi sa isang silid na may malawak na espasyo ay natutulog ang isang dalaga sa king size bed. Ilang sandali pa ay unti-unti nitong iminulat ang mga mata na siyang unang napukol sa kulay ginto at marangyang chandelier sa kisame. Napabangon ito at iginala ang paningin sa bawat sulok ng kwarto. Nasaan ako? Hindi ito ang kwarto ko. Punong-puno ng paggalitong turan niya habang kunot noo ang kanyang mga noo. Muli niyang sinipat ang kanyang nagtatakang mga mata sa paligid. Hanggang sa dumako iyon sa kanyang suot na puting wedding gown at doon lamang niya napagtanto. Ano to? Bakit nakasuot ako ng pangkasal? Nananaginip ba ako? Anong nangyayari? Namimilog ang mga matang reaksyon pa niya. Sinikap niyang alalahanin ang nangyari, ngunit wala siyang matandaan kung paano siya napunta roon. Mabilis siyang umalis sa kama at lumabas ng kwarto. Bahagya rin niyang itinaas ang tela ng kanyang suot na gown habang kasalukuyan niyang tinatakbo ang hallway pababa ng hagdan. Nakarating siya sa sala at dagli niyang tinungo ang malaking pintuan ng mansyon. Subalit, hindi niya iyon mabuksan. Bakit ayaw bumukas? Pilit pa rin niyang binubuksan ang pinto gamit ang buo niyang puwersa. At saan ka pupunta? Napapitlag ang dalaga dulot ng pagkagulat nang marinig niya ang malalim na boses ng lalaki na nagmumula sa kanyang likuran. Napalunok siya at dahan-dahan niya itong hinarap. Doon ay tumambad sa kanya ang isang matangkad na lalaki na bagsak ang medyo basang buhok habang nakasuot ito ng itim na bathrobe. Sino ka? Balak mo bang tumakas? Candice season. Ilang beses na napakurap ang dalaga. Bakit mo alam ang pangalan ko? Sino ka ba? Nasaan ako? Dahan-dahang humakbang palapit sa kanya ang lalaki, kaya automatic ding napaatras si Candice. I'm Hunter de la Fuente, your soon-to-be husband. Seryosong sagot ng lalaki. Ang mga katagang iyon ay nag-echo sa pandinig ni Candice. Imposible! Soon-to-be husband? Nagpapatawa ka ba? Wala akong maalalang magkakaroon na ako ng asawa. At mas lalong hindi kita kilala. Kaya kung sino ka man, nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako rito. Dahil baka nag-aalala na sa akin ang tatay ko. Sumilay ang isang nakakakilabot na ngisi sa gilid ng labi ni Hunter, kasabay ng pagtukod ng kaliwang palad niya sa pinto para i-corner ang dalaga. Nangatog ng bahagya ang mga tuhod ni Candice dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng takot dahil na rin sa seryosong mga mata nito na nakapukol sa kanya. Ngayon, kilala mo na ako. Hindi kita pwedeng pakawalan dahil wala kang choice kundi ang pakasalan ako. Yang suot mong wedding gown, replika ng wedding gown na susuotin mo bukas sa kasal natin. So, instead of trying to escape, go back to your room and save your energy for tomorrow. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko magpakasal sa'yo. I don't waste my time explaining every detail to you. Kung may tanong ka, itanong mo sa tatay mo. Anong kinalaman ng tatay ko dito? Tinaas ni Hunter ang kanang kamay at pinag-click ang kanyang mga daliri na siyang naging hudyat para lumabas ang kanyang mga tauhan kasama ang ama ni Candice. Nang makita ng dalaga ang kanyang ama, dagli niya itong nilapitan. Pa, anong nangyayari? Ano pong ginagawa niyo rito? At ano pong sinasabi ng lalaking yun na kailangan kong magpakasal sa kanya? I'm sorry anak. Wala na kasi akong ibang maisip na paraan eh. Nabaon ako sa malaking utang dahil sa pagkatalo ko sa kasino. Kaya lumapit ako sa mga De La Fuente para manghingi ng tulong. Pero kapalit niyon, kailangan mong magpakasal sa anak ni Mr. De La Fuente.
Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Candice hanggang sa tuluyan na siyang napaluhod sa sahig. Ginawa niyo po akong pambayad ng utang. Pigil ang mga luhang nausal niya sa kanyang ama. Napaluhod din naman si Mr. Season para makapantay ang dalaga. Patawarin mo ako. Ito lang talaga ang naisip kong solusyon Desperado na ako anak, kasi kung di ako humingi ng tulong sa mga De La Fuente, papatayin nila ako. Paano po ako napunta rito? Alam kong hindi ka basta-bastang papayag kapag sinabi ko sa iyo ang lahat, kaya naisip naming kidnapin ka na lang para matuloy ang kasal ninyo bukas ni Sir Hunter. Naipikit ni Candice ang kanyang mga mata at doon na tumakas ang ilang butil ng kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig mula sa kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang dalaga at nilapitan si Hunter. Pero bakit? Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Panigurado naman na ayaw mo rin akong pakasalan. Dahil nagpapakasal lang ang dalawang tao kapag mahal nila ang isa't isa. Napangisi si Hunter. Wala rin akong choice. Matagal na akong kinukulit ng daddy ko na magpakasal. And you are the answer to his prayer. So don't give meaning to this shit. Dahil pambayad ka lang naman ng ama mo sa utang niya. Parang may kung anong karayom na tumusok sa dibdib ni Candice. At muling namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumalik ka na sa kwarto mo at ihanda mong sarili mo para bukas. Malamig niyang utos bago sila nito tinalikuran. Bumaling ang mga mata ng dalaga sa kanyang ama, pero mabilis din siyang nag-iwas dahil hindi niya ito matagalang tingnan. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga bago siya patakbong bumalik sa silid na mabigat ang loob. Humiga siya sa kama at doon humagulgol. Masakit para sa kanya na basta na lamang magpakasal sa taong hindi naman niya mahal at hindi niya kilala. Ngunit mas masakit ang ginawa ng kanyang ama dahil hindi niya lubos maisip na kaya iyong gawin ng taong siyang pinakamahalaga sa kanya. Dahil sa nangyari, pakiramdam niya, tinanggalan siya ng karapatan at kalayaan. Mabilis na natapos ang gabi at paggising ni Candice, nakahanda na ang lahat. Tumambad din sa kanya ang ilang makeup artist at hairstylist na mag-aayos sa kanya. Sumunod na lamang sa agos ang dalaga. At ngayon, kasalukuyan na siyang nakatayo sa entrance ng simbahan. Suot ang kulay puting wedding gown, may belo sa kanyang ulo at hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Walang emosyon ang kanyang mga matang, diretso lamang ang tingin sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Ang ganda mo anak. Naaalala ko ang mami mo nung kinasal kami. Puri ni Mr. Season noong lapitan nito ang anak. Napunta sa kanyang ama ang tingin ni Candice. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya rito dahil sa ginawa nito. Candice anak, tayo na lang dalawa ang natitira sa mundo. Kaya kailangan nating magtulungan. Ikakasal ka sa isang mayaman at makapangyarihang CEO. Magpakabait ka lang bilang asawa. Tsak na, magiging maayos ang buhay natin. Wika pa ng ama ni Candice na siyang lalong nagpabigat sa kanyang loob. Gusto niyang umiyak, ngunit kinontrol niya ang sarili. Labag man sa loob niya na magpakasal, wala siyang magagawa dahil sa kaloob-looban niya, hindi rin naman niya kayang pabayaan ang kanyang ama, kaya't naisip na lamang niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Sana nga, ito na po yung huling pagkakataon na kailangan kong magsakripisyo sa pagkukulang niyo sa sugal pa. Please, tigilan niyo na po ang pagsusugal. Huwag kang mag-alala anak. Pangako, magbabago na ako. At ititigil ko na ang pagsusugal.
Nakangiti niyang tugon. Napangiti si Candice at niyakap ang kanyang ama bago siya kumapit sa braso nito at magkasama nilang tinahak ang aisle patungo sa altar. Kung saan ipinaubaya na rin nito ang kanyang kamay kay Hunter at magkasama nilang hinarap ang pari. Hunter de la Fuente, before God and all who are here, do you take Candice Season to be your wife? Will you cherish her forever, honor her, and remain faithful to her, in plenty and in want, in peace and in hardship, for as long as you both shall live? Tanong ng padre sa groom. I do. Mabilis na sagot ni Hunter na hindi man lang nag-abalang tapunan ng tingin ang kanyang bride. Napangiti ang pari at bumaling naman sa bride. Candice Season, before God and all who are here, do you take Hunter de la Fuente to be your husband? Will you cherish him, honor him, and remain faithful to him, in plenty and in want, in peace and in hardship, for as long as you both shall live? Ilang beses napakurap si Candice. Ayaw bumukas ng bibig niya para sumagot. Dahil doon, napuno ng pagtataka ang mga taong naroon. Kabilang na rin si Hunter na siyang napatingin sa kanya. Don't you dare forget na hindi paligtas sa pagkakautang ang tatay mo kung di matutuloy ang kasal na to. Kaya, mas maiging sumagot ka na para matapos na to. Bulong ni Hunter na may halong pagbabanta sa boses. Napalunok si Candice at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. I do. Labag sa loob niyang sagot. Doon ay isinuot nila ang singsing sa daliri ng isa't isa. I now declare you, husband and wife. You may seal your promise with a kiss. Anunsyo ng pari at doon humarap sina Candice at Hunter sa isa't isa. Dahan-dahang inangat ni Hunter ang belo sa ulo ng asawa at mabilis niya itong hinalikan sa labi. Nang mga sandaling iyon, manhid na ang buong katawan ni Candice. Hawak ni Hunter ang kamay niya nang bumaba sila sa altar para yakapin ang ilang kapamilya at para tanggapin ang pag-congratulate sa kanila ng mga bisita. Congratulations! Sa wakas, kasal ka na rin anak. Sana ay mabigyan niyo agad ako ng apo. Tuwang-tuwang pagbati ng ama ni Hunter na si Mr. De La Fuente sa kanila. Pareho namang nag-iwas ng tingin ang mag-asawa sa narinig. Matapos ang kasal, dumiretso na silang dalawa sa mansyon at hindi na nag-abala pang magtungo sa reception dahil wala namang rason para i-celebrate ang kasal na wala namang kahulugan at isang kasunduan lamang. Pumasok si Candice sa kanyang silid at ganoon na lamang ang pagtataka niya nang pumasok rin doon si Hunter na ngayon asawa na niya. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Taas ang sangkilay na reaksyon ni Hunter at humakbang palapit sa asawa. Napaatras naman si Candice dahil walang tigil sa paglapit sa kanya ang lalaki. Hanggang sa wala na siyang naatrasan pa nang mapasandal na siya sa pader. Itinukod ni Hunter ang dalawa niyang palad sa pader sa magkabilang ulo ni Candice bilang pag-corner at seryosong tinitigan ang mga mata ng asawa. I just want to remind you na kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatan na questionin ako. First of all, bahay ko pa rin tong tinitirahan mo ngayon. At itong kwartong to, kwarto ko to. Ilang sandali pa, inilapit niya ang mukha niya sa asawa. Teka, anong binabalak mong gawin? Wala ka namang balak gawin yung bagay na yun, hindi ba? Naningkit ang mga mata ni Hunter hanggang sa sumilay ang ngisi sa gilid ng kanyang labi. Bakit? Nag-expect ka bang gagawin natin ang bagay na yun? We're just married, but we're not in love. Kaya walang honeymoon na mangyayari. Huwag kang mangarap ng gising.
Matapos niyang sabihin iyon, umalis siya sa harapan ng asawa. Ilang beses namang napakurap si Candice. Bahagyang nag-init ang mukha niya. As if naman na gusto ko makipag-honeymoon sa taong hindi ko naman mahal. Gigil niyang bulong. May sinasabi ka ba? Wala. From now on, magkasama na tayo sa kwartong to. Ano? Teka, ayoko! Ikaw na rin may sabi, di ba? Kasal lang tayo pero hindi tayo nagmamahalan. Kaya bakit kailangan nating magsama sa iisang kwarto lang? At sino nagsabing magtatabi tayo sa kama? Sa kama ka at matutulog ako sa sofa. Like what I said, huwag kang mangarap ng gising. Hindi nagawang makaimik ni Candice dahil sa pagkapahiya. Hindi siya sang-ayon na magsasama sila sa iisang kwarto ng lalaking hindi pa niya lubos kilala. Kahit pa sabihin na hindi sila magtatabi sa kama. Gayunpaman, wala rin siyang laban dahil kung iisipin, nakikitira lamang siya sa mansyon nito. Unti-unti namang namilog ang mga mata ni Candice nang mapansin niyang naguhubad ng damit ang lalaki. Kaya't dagli niyang ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Nakaramdam siya ng kaba na siyang pagkuway naglaho rin kaagad nang magtungo si Hunter sa banyo at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Papa, ano ba tong problemang binigay mo sa akin? Mangiyak-ngiyak niyang atungal. Kinabukasan, nang magising si Candice, ang una niyang tsinek ay ang kanyang damit. Malay ba niya kung may ginawang hindi kaaya-aya sa kanya ang lalaki? Pero nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niyang mukhang wala namang kakaiba at ganoon pa rin ang suot niyang damit. Maganda ka na. Kailangan mong sumama sa akin sa kumpanya. Walang emosyong utos ni Hunter habang kasalukuyan itong nasa harapan ng salamin, suot ang business suit at inaayos ang sariling necktie. Napunta ang tingin ni Candice sa lalaki na ngayon, bumakas sa mukha niya ang hindi makapaniwalang reaksyon. Bakit kailangan kong sumama sa'yo? You have to. Dahil ina-expect ng dad ko na sasama kita sa company para malaman ng mga employees na asawa kita. Don't worry, hindi ko rin naman to gusto. So, just fucking get your ass up, out of bed, and get ready. Napaismid na lamang si Candice dahil sa pagsusuplado sa kanya ng lalaki. Padabog siyang bumangon sa kama para maligo at maghanda. Habang abala nga sa pagligo si Candice, nakaupo lamang sa sofa si Hunter habang naghihintay. Subalit makalipas ang ilang minuto, napatayo ito at nagpapalakad-lakad. Nakailang suliyap rin siya sa kanyang relo at tila ba naiinip na ito. At sa wakas, lumabas na rin si Candice ng banyo. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hunter bago niya nilapitan ang asawa. What the heck? Do you even have an idea kung gaano ko katagal naghintay? It's been an hour, for God's sake. Teka, ba't ka ba nagagalit? Kasalanan ko ba na hindi mo ako ginising ng maaga para sana maaga rin ako nakapaghanda, hindi ba? Umigting ang panga ni Hunter at pilit na kinontrol ang sarili. Damn it! Hindi ko talaga maintindihan kayong mga babae. Sa kotse na ako maghihintay at sana huwag mo na akong paghintayin pa ng matagal dahil ayoko malate ng gusto because I'm the fucking CEO. Do you understand? Tinarayan lang ni Candice ang asawa, kaya naman tinalikuran na siya nito. Napadabog pang isinara ang pinto. Nagtungo naman si Candice sa harapan ng salamin at kinausap ang sarili. CEO? Ha? Tingnan natin, Mr. Hunter de la Fuente. Gagawin ko ang lahat para magsisi kang pinakasalan mo ko. Hindi ako papayag na makulong sa mundong to. Hindi mo ako makokontrol. Doon, sumilay ang sangiti na may masamang binabalak. Matapos magbihis, lumabas na rin si Candice at tinungo ang kotse kung saan naghihintay si Hunter.
Malayo pa lang, natanaw niya na sa driver's seat ang lalaki na nagpupuyos na sa galit. Ngunit imbes na matakot, napangisi lamang siya dahil sinadya niya talaga na mas galitin pa ito. This is your warning. I am hoping na hindi na ito mauulit next time. Madiin at seryosong banta niya pagpasok ng asawa niya sa passenger seat at saka siya bumuntong hininga. Hindi naman iyon pinansin ni Candice. Ganyan nga, Hunter. Magalit ka at magsisi. Sa isip-isip pa nga ni Candice. Pagdating nila sa company, agad silang binati ng mga empleyado at pumasok sila sa opisina ni Hunter. Naupo si Hunter sa office chair nito habang naupo naman si Candice sa sofa. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam na ng inip si Candice. Ano bang gagawin ko rito? Hindi mo naman siguro ako sinama rito para lamang maging display sa opisina mo? Tanong niya sa asawa na ngayon abala sa mga dokumento pero hindi siya nito pinansin na para bang isa lamang siyang hangin. Get some coffee. Ano? Narinig mo ako, Candice. Get some coffee. Sandali lang ha. Hindi mo ako assistant o empleyado rito para utusan mo ako ng ganyan. Hindi ba naghahanap ka ng gagawin? Ayan, binibigyan kita ng gagawin. Kuhanan mo ako ng kape. At huwag mo sanang kalimutan na wala kang karapatang questionin ako. Dahil ako mismo ang may-ari ng sahig na tinatapakan mo ngayon. Hindi ibig sabihing dala mo ang apelyidong De La Fuente ay may karapatan ka na at may special treatment. Remember, kinasal lang tayo dahil ginawa kang pambayad ng utang ng iyong ama. So get your ass up out of that expensive sofa and get me a coffee. Malamig ang boses na saad ni Hunter. Naikuyom ni Candice ang kanyang mga kamao dahil nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib ang mga katagang narinig. Gusto niyang bulyawan ang lalaki dahil sa inis pero pinili na lamang niyang kontrolin ang sarili at sundin ang utos nito. Tumayo nga siya at lumabas ng opisina para kumuha ng kape. Hawak na ni Candice ang kapeng kinuha niya para sa asawa nang bigla namang may lalaking empleyado ang siyang humarang at kumausap sa kanya. Hi, Mrs. De La Fuente. Para kay Sir Hunter ba yung kape? Nag-angat ng tingin si Candice sa lalaki at bigla ngang may ideyang pumasok sa isip niya kung saan kinuha niya ang pagkakataon na yon para inisin ang asawa. Sa kalagitnaan ng pagre-review ni Hunter sa mga dokumento, napasulyap siya sa kanyang relo dahil halos mag-iisang oras na hindi pa bumabalik ang kanyang asawa. Kaya naman, bigla siyang napatayo at lumabas para puntahan ito. Ay, hindi ba siya nahihiya? May asawa na siya pero nagagawa pa niyang makipaglandian sa ibang lalaki. Malandi pala yung babaeng yan. Hindi niya deserve maging asawa si Sir Hunter. Paglabas nga ni Hunter mula sa kanyang opisina, tsismisan ng mga empleyado ang siyang bumungad sa kanya. Sinundan niya ang tingin ng mga ito at sa hindi kalayuan, natanaw niya ang asawa niya na nakikipagtawanan at kita mong masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Naningkit ang mga mata ni Hunter at walang pagdadalawang isip na nilapitan ang dalawa. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo ah. Sarkastiko niyang pangiistorbo dahilan kaya't natigilan ang dalawa. Hindi ka ba nahihiya? Alam mo bang pinagchichismisan ka na ngayon dahil sa ginagawa mo? Inutusan lang kitang kumuha ng kape, pero lumandi ka na sa ibang lalaki. Baling niya sa asawa. Pasimpleng iginala ni Candice ang paningin sa mga empleyadong nakikiusyuso sa kanila ngayon, sa kanakangiting tumingin sa asawa. Naku, oo nga pala. Sorry hubby, nakalimutan ko. Ito na nga pala yung kape mo.
Inabot ni Candice ang hawak na kape, ngunit sinadya niya yung matapon kay Hunter na siyang umani ng singhap at gulat na reaksyon mula sa ibang tao, pati na rin sa asawa. Oh my gosh! Oh my gosh! I'm sorry, hubby. Hindi ko sinasadya. Pagkukunwari niyang paghingi ng tawad. Sandaling naipikit ni Hunter ang kanyang mga mata bago niya matalim na pinukulan ng tingin ang asawa. Bakas ang galit sa mukha nito, ngunit batid mong nagpipigil lamang ito. Mabuti na lang pala malamig na yung kape kaya hindi napasoy ang sandata mo. Naku, paano na lang kaya kung mainit na kape yung naitapon ko sa'yo? Magkaroon ka pa ng komplikasyon. Baka hindi na tayo magkaanak kapag ganun. Bulalas pa niya na waring nag-aalala kahit na ang totoo natatawa na ito sa kaloob-looban niya habang pinagmamasdan ang basang pants ng lalaki. Umani yon ng tawanan kaya't naikuyom ni Hunter ang kanyang mga kamao, senyales na mas lalo yung nakadagdag sa galit niya. Everyone, get back to work! Now! Malakas niyang sigaw na siyang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng opisina at nagdulot ng takot sa mga empleyadong mabilis na kumilos at bumalik sa kanilang mga trabaho. Aalis na rin sana si Candice subalit kaagad na hinawakan ni Hunter ang braso niya at kinaladkad siya patungo sa opisina. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko, Candice. Unang araw pa lang na naging asawa kita. Pero ang laki na ng perwisyo mo sa akin. Huwag mo akong subukan, Candice. Dahil kung hindi... Dahil kung hindi, ano? Sasaktan mo ako? Sige, saktan mo ako, Hunter. Para malaman ng mga empleyado mo na ang boss nila kayang manakit ng asawa. Nagdiim ang bagang ni Hunter, saka tinalikuran ang asawa. Wala nang nagsalita pa sa kanilang dalawa, ngunit batid pa rin ang galit sa lalaki. Habang wala namang pakialam si Candice sapagkat iyon naman talaga ang plano niya. Hanggang sa pag-uwi, hindi pa rin sila nag-iimikan. Sa gitna ng gabi, nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog si Candice at tanging ang lampshade lang ang siyang nagbibigay liwanag sa buong silid. Dumako ang tingin niya sa may sofa kung saan nakahiga roon ang kanyang asawa. Batid niyang hindi roon komportable ang lalaki dahil nakabaluktot ito sa pagtulog. Mas mahaba kasi ang katawan nito kumpara sa sofa. Kung sana hindi ka pumayag na pakasalan ako, komportable ka sanang natutulog dito sa king-size bed mo. Pero huwag kang mag-alala. Matatapos din tong pagtitiis mo. Sisiguraduhin kong magsisisi ka at mawawalan ka ng choice kundi hiwalayan ako at pakawalan. Pabulong niyang wika habang pinagmamasdan ang lalaki. Kinabukasan, walang nagbago sa plano ni Candice. Maaga man siyang ginising ng lalaki, sinadya pa rin niya itong galitin. This is your last warning. Hindi ko nahahayaan na malate ako sa trabaho nang dahil sa'yo. Madiing bigkas ni Hunter sa asawa bago nito pinaandar ang kotse. Alam mo, kung talagang ayaw mong malate, hindi mo sana ako sinasama sa trabaho mo. Kung may choice lang ako, talagang hindi kita isasama. Kasi wala ka namang magandang idudulot doon. But I'm just following my dad's order. Kailangan mong maging pamilyar sa kung paano tumakbo ang negosyo namin. Cause you are my fucking wife. At dala-dala mo yung apelyido ng pamilya namin. Well, may choice ka naman kung tutuusin. Hiwalayan mo ako. Nang sa gayon, wala ka ng perwisyong asawa. Seryosong nilingon ni Hunter ang asawa sa suhestyon nito. You wish. That won't happen. Malaki yung utang ng tatay mo sa amin at hindi ko hahayaan na malaya kang mamumuhay. Ilang milyon din yung nawala sa amin dahil sa pagkakautang ng tatay mo. So sana, magkaroon ka naman ng silbi kahit papaano.
Malalim na huminga si Candice nang ipag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at ibinaling sa labas ng bintana ang kanyang ulo. Hindi niya kasi maiwasang masaktan at mainis sa tuwing ipapaalala sa kanya ang utang ng kanyang ama at ang masaklap na katotohanan na siya ang ginawang pambayad. Saan ka galing? Pag-i-interrogate ni Hunter sa asawa, nakakabalik lang ng opisina. Lubos kasing naiinip si Candice sa loob ng opisina ng asawa. Kaya naman, naisip nitong makihalubilo sa mga empleyado. Bakit? Kailangan ba lahat ng gagawin ko i-report ko sa'yo? Of course, wifey. I'm your husband, remember? Bumalatay ang munting pagkagulat sa mukha ni Candice nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ano? Tinawag mo akong wifey? Anong mali doon? Hindi ba tinawag mo akong hubby kahapon? Nang mapagtanto yun ni Candice, kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Sumilay naman ang naglalarong ngisi sa mga labi ni Hunter. Alam mo, much better kung mag-aak ka sa loving wife of mine. That would be great of my image and reputation. That way, mas magkakaroon ka ng tulong at silbi sa pamilya namin. What do you think, wifey? Malamig ang boses ngunit nakangising mungkahi niya. Loving wife with my ass. Bakit ko naman gagawin yun? Iisipin ko pa lang na nagmamahalan tayo. Nasusuka na ako. Anas niya at umaaktong nasusuka. Dahil doon, naglaho ang ngisi sa mukha ni Hunter at bahagyang kumuyom ang isa niyang kamao. Nang mapansin naman niyon ni Candice, palihim siyang napangisi. Lumipas pa ang ilang mga araw at walang humpay sa pagiging pasaway na asawa si Candice na siyang nagiging dahilan ng araw-araw nilang bangayan at pag-aaway. Sa opisina, kakatapos lang makipag-usap ni Hunter sa isang investor sa telepono. Sakto namang pagpasok ni Candice na siyang pagod na pagod at parang lantang gulay na naupo sa may sofa. Anong ginawa mo? Kunot noong usisa niya. Ano na naman ba, Hunter? Please. Pagod ako. Hahayaan na sana ni Hunter ang asawa at babalik na sa kanyang office chair nang mapansin niyang may sugat ito sa kamay. Anong nangyari dyan? Ano na naman kasing ginawa mo, ha? Don't tell me. Gumawa ka na naman ng eksena sa mismong company ko. Huwag mong sabihin nakikipag-away ka sa mga employee ko. For God's sake naman. Kailan ka ba titigil, ha? Sa pagiging pasakit sa ulo ko. Talaga bang gusto mong sirain ang pangalan ng pamilya namin? Nakapamewang niyang bulyaw. Alam mo, ang OA mo masyado. Hindi mo pwedeng nasugatan ako dahil sa pagiging clumsy ko. You know what? Mas maganda kung samahan mo na lang ako na mag-shopping ngayon. Excited nga siyang tumayo at hinila ang kamay ng asawa. Pero agad na binawi ni Hunter ang kanyang kamay. Are you for real? Shopping? Stop with your delusion. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba alam na puring-puri ka ng mga empleyado mo sa group chat dahil pinagkalat ko sa kanila na isa kang maalaga at mapagmahal na asawa na lahat binibigay mo sa akin? And of course, para mas maniwala sila, kailangan ko ng proof. Ay, oo nga pala. Hindi mo nga pala nakikita kasi hindi ka naman pala kasali sa group chat namin. Kasi hindi ka naman nakikihalubilo sa mga empleyado mo. Pero kung hindi mo yun kayang panindigan, madali kong may pagkakalat kung gaano ka kawalang kwenta at kasamang asawa. I'm doing you a favor here, Mr. De La Fuente. Or should I say, hubby? Okay, fine. Pero ngayon lang to. Matigas niyang pagpayag at nauna nang lumabas ng opisina. Napangisi naman si Candice. Natuloy nga sila sa pag-shopping at lahat nga ng magustuhan ng dalaga, pinapabili niya.
kung saan halos hindi na kayang bitbitin ng ilang bodyguards na kasama nila ang mga paper bags. Sa isang clothing store, maraming pinurchase si Candice at buong akala ni Hunter tapos na ito, kaya humugot ito ng malalim na buntong hininga at sumunod lamang sa asawa kung saan ito magpunta. Hindi mo naman sinabi sa akin na papakyawin pala natin tong mall. Sana sinabi mo na lang na itong buong mall ang gusto mo, di ba? Sarkastikong untag niya sa asawa na bakas ang gigil sa boses. Bakit? Kapag ba sinabi kong bilihin mo itong mall, bibilihin mo ba? Naningkit ang mga mata ni Hunter. Siya nga pala, ikaw magdala nito. Ibinigay nga ni Candice ang mga hawak niyang paper bags sa asawa. Ayaw mo naman sigurong makita ng mga tauhan mo, di ba? At ng maraming tao na pinagbubuhat mo yung asawa mo, di ba? Naikuyom ni Hunter ang kanyang mga kamao na siyang bitbit ngayon ang ilang paper bags kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. This is your last warning. Madiin at galit niyang saad sa asawa. Hindi naman nakitaan ng takot si Candice. Sa halip, nginisian lang niya ang lalaki at nagmarcha palabas ng mall. Nilingon naman ni Hunter ang kanyang mga bodyguard. Nakita mong halos hirap na rin magbitbit ng mga pinamili nila. Dalhin niyo yan. Utos niya sa mga ito nang bitawan niya ang mga hawak na paper bags saka nag-walk out. Hindi naman magkamayaw ang mga bodyguards sa pagdampot at pagbitbit. Laking tuwa naman ni Candice dahil tagumpay niyang ginalit na naman ang asawa. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat sa kadahilan ng may iba pa siyang plinano. Nag-organize lang naman kasi siya ng house party sa mansyon na hindi nalalaman ni Hunter. Sa De La Fuente Mansion, paglabas ni Hunter sa kotse, agad na namutawi sa buong sistema niya ang galit sa kanyang nadatnan sa sarili niyang bahay. Lingid sa kaalaman niya na kaya pala maagang nagsiuwian ang mga empleyado niya ay dahil may party palang magaganap sa mismong bahay niya. Hi, Sir Hunter! Good evening, Mr. De La Fuente. Thank you po sa pag-invite sa amin dito sa house party niyo. Yun nga agad ang salubong sa kanya ng mga empleyado niya. Ngunit hindi niya pinansin ang mga yon dahil unang hinanap ng mga mata niya ang asawa niya. Natagpuan naman niya itong masayang nakikipagtawanan sa ilang mga kalalakihan, kaya't dagli niya itong tinungo at maras na hinablot ang braso ng asawa. What the heck is going on here? Medyo nagulantang si Candice at kita niya ang mga mata ng lalaki na nagpupuyos sa galit. House party, hindi ba obvious? Mas lalong nagalit si Hunter sa pilosopong sagot niya, kaya kinaladkad niya ito patungo sa kanilang kwarto at doon kinumpronta. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko, Candice. Oo, kasi gusto kong magalit ka. Hanggang sa ma-realize mo na isang malaking mali na pinakasalan mo ko. Last warning mo na to. Puro ka naman last warning eh. Hanggang kailan ba matatapos yung last warning mo? Bakit kasi hindi mo na lang ako pakawalan? Sigaw niya pabalik. Napilit, pinipigilan ang luha niyang nagbabadya. Nang mga sandaling iyon, lalong humigpit ang pagkakahawak ni Hunter sa mga braso ni Candice. Ilang segundo bago pa niya ito tuluyang binitawan at iniwan sa kwarto. Bumalik siya sa nagaganap na party at natigilan siya nang umabot sa pandinig niya ang ilang mga empleyado niyang nag-uusap. Ang swerte talaga ni Sir Hunter kay Ma'am Candice. Maganda na, mabait pa. Nako, sinabi mo pa. Akala ko nga dati masungit siya. Kasi kita mong minsan suplada siya kay Sir. Pero nung nakilala natin siya, mabait pala talaga siya. Tama kayo riyan, biruin mo. Asawa siya ng boss natin pero minsan tinutulungan niya tayo sa trabaho natin. Ako man na janitress lang, hindi ako makapaniwalang tinulungan niya ako sa paglilinis. Nasugatan pa nga siya sa kamay nung huling tinulungan niya ako.
Tapos ito pa, bukod sa binigyan niya tayo ng mga brand new na regalo, inimbitahan niya pa tayo sa house party para makapag-relax. Sana lang hindi sila maghiwalay ni Sir. Napakaswerte talaga ni Sir Hunter na si Ma'am Candice ang napangasawa niya. Matapos marinig ang lahat ng iyon ni Hunter, otomatikong nag-flashback sa isip niya ang sugat sa kamay ni Candice na nakita niya noon sa opisina. At ang pag-aaway nila kanina. Ang balak niyang pagpapatigil sana sa nagaganap na house party ay hindi na natuloy at hinayaan na lamang niya. Sa halip, uminom siyang mag-isa. Pagkatapos, tumungo na siya sa kwarto kung saan nadatnan niya ang asawa na mahimbing nang natutulog sa kama. Napansin niya rin ang mga pasa ng asawa sa braso na natamo nito dahil sa mahigpit na pagkakahawak niya kanina. Sunod-sunod na nagpakawalan ng malalalim na buntong hininga si Hunter ng mga oras na yon. Animoy dumaloy ang konsensya sa kanyang isip. Nakaramdam siya ng pagsisisi, lalo na nang maalala niya ang usapan kanina ng kanyang mga empleyado. Nang mga sumunod na araw, palihim ngang sinundan at inobserbahan ni Hunter ang bawat kilos ng kanyang asawa. At dooy nakita niya mismo ng kanyang mga mata kung gaano ito kabait at kasaya sa kanyang mga empleyado, bagay na hindi man lang niya nagawa bilang isang boss. Nasaksihan rin niya kung gaano ito kagandang ngumiti at tumawa. Ang lahat ng nakita niya sa asawa ay kabaligtaran ng ipinapakita nito sa kanya. Magbihis ka. Kailangan nating makipag-meeting sa investor. Malamig niyang utos sa asawa ng magising ito at una na nga siyang lumabas ng kwarto. Bakit ba ayaw pa rin niya akong pakawalan? Hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ko para magalit siya ng husto at palayasin na ako rito? Pagkausap niya sa sarili bago siya naghanda at nagbihis. Matapos ang halos 2 oras na paghahanda ay sa wakas lumabas na rin siya at pinuntahan ang kanyang asawang matyagang naghihintay sa kotse nito. Napukol naman ang atensyon ni Hunter nang matanaw niyang palapit na sa kanya ang asawa. Dumako ang tingin niya mula ulo hanggang paa habang ang mga mata nito punong-puno ng pagkamangha sa nakikita. Pero kalaunan, dagli rin itong nag-iwas ng tingin nang mapagtanto niya na medyo matagal na siyang nakatitig sa asawa. Bakit ganyan ang suot mo? At parang sobra naman yata ang pag-aayos mo. Malamig niyang bungad pagpasok ni Candice sa kotse. Tinapunan ni Candice ng tingin ang suot niyang fitted dress tube at chinek niya rin ang itsura niya sa rear view mirror. Ano bang problema sa suot ko ngayon at ayos? Gusto ko lang naman maging presentable sa mata ng investor na imi-meeting natin ngayon. Pagdadahilan niya. Hindi na nakipagtalo pa si Hunter at pinaandar na lang niya ang sasakyan na siyang labis na ipinagtaka ni Candice dahil usually dapat nagbabangayan at nag-aaway na sila ngayon lalo na at matagal din siyang nag-prepare. Nang marating na nila ang destinasyon, kaagad ngang nagsimula ang pakikipag-meeting nila sa investor. Thank you so much for your time, Mr. Fernandez. I'm looking forward na makasama ka namin sa company. May ngiting nakipag-shake hands si Hunter sa investor. Siya pala ang iyong asawa, Mr. De La Fuente. Totoo nga ang mga naririnig ko na maganda ang napangasawa mo. You are lucky. Kaagad na pagbibigay pansin ni Mr. Fernandez kay Candice. Sinulyapan naman ni Hunter ang asawa bago binalik ang tingin sa investor. At napalitan ng seryosong reaksyon ang masayang mukha nito kanina nang mapansin niya kung gaano kalagkit ang titig ng lalaki sa kanyang asawa. You are right, Mr. Fernandez. I am so lucky to have her as my wife. Tugon niya kasabay ng paghapit niya sa bewang ng asawa palapit sa kanya. Waring nais ipabatid na pag-aari niya ang babaeng pinapantasya ng investor.
Bahagya namang ikinagulat ni Candice ang ginawa ng lalaki. Dahilan kaya nagpaalam siyang magpupunta sa restroom. Sunod namang nagpaalam ay si Mr. Fernandez na ang layunin pala nito ay sundan ang babae. Hi, Mrs. De La Fuente. Ikinagulantang nga ni Candice nang bigla na lang humarang sa harapan niya si Mr. Fernandez. Mr. Fernandez, may kailangan po ba kayo? You know what? Kanina pa kita pinagmamasdan. You're such a beautiful woman. Gusto lang sana kitang imbitahan over dinner na tayo lang dalawa para pag-usapan ng business. Malay mo, makapag-decide ako agad na mag-invest sa company ni Mr. De La Fuente. What do you think? Akmang hahawakan na niya ang mukha ni Candice pero mabilis itong umiwas. Mr. Fernandez, pasensya na po kayo pero mukhang hindi po magandang tingnan kung magdi-dinner po tayong dalawa. Lalo na po at asawa ko po yung kadil nyo. Come on. I just wanna have a good time with you. Ano man lang ang isang dinner para mag-invest ako sa company ng asawa mo, di ba? Isipin mo na lang na that's your way of supporting him. Kaya pumayag ka na. Bigla nitong hinawakan ang balikat at kamay ni Candice. Kaagad namang nagpumiglas ang babae, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanya nito. Kung saan akma pa siya nitong hahalikan, kaya napasigaw na siya. At doon na nga dumating si Hunter na walang pagdadalawang isip na sinuntok ang investor. Bitawan mo ang asawa ko! Sigaw ni Hunter at ginulpi ang naturang investor. Dala naman ng takot sa maaaring magawa ni Hunter, umawat na si Candice at napigilan naman niya ito. Investor mo ako, Mr. De La Fuente! Sigaw ni Mr. Fernandez habang pinipilit nitong makatayo. I don't fucking care! I don't need investor na katulad mo! Sisiguraduhin ko na masisira ang pangalan mo dahil sa ginawa mong pangaharas sa asawa ko. Galit na galit niyang baling sa lalaki. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin, Mr. De La Fuente! Pagbabanta pa nito habang kasalukuyan na itong kinakaladkad palayo ng mga security guards na tinawag kanina ni Hunter. Ayos ka lang, wifey. Ang kaninang galit na mukha ni Hunter napalitan ng pag-aalala nang bumaling siya sa kanyang asawa. Tumangu-tangu naman si Candice bilang tugon. Chinek pa ni Hunter ang katawan niya bago siya nito niyakap na siyang hindi inaasahan ni Candice. Ang sandaling iyon hindi na nga nawala pa sa isip ni Candice hanggang sa makauwi sila. Ngayon, kasalukuyan siyang nakahiga sa kama. Subalit hindi siya makatulog kakaisip sa naganap kanina. Ang mga matang puno ng galit na napalitan ng pag-aalala para sa kanya, pati na rin ang yakap sa kanya nito, ay paulit-ulit na nagpa-flashback sa kanyang isipan. At dahil hindi siya pinapatulog ng pangyayaring iyon, napabangon na siya at pinagmasdan ang kanyang asawa na siyang natutulog sa sofa. Bakit ganoon ka na lang kagalit sa investor kanina? Na halos patayin mo siya sa bugbog. Bakit sobra ang pag-aalala mo sa akin kanina? At anong ibig sabihin ng yakap mong yun? Kanina, para kang biglang nag-ibang tao. Isa kang may malamig na puso at marahas at walang pakialam sa ibang tao. Lalo na sa akin. Kaya bakit bigla na lang nagbago yung pakikitungo mo? Anong ibig sabihin ng lahat ng iyon? Bakit mo pinaparamdam sa akin na mahalaga ako sa'yo at may pakialam ka? Ikaw nga nagsabi sa akin na kasal lang tayo pero hindi tayo nagmamahalan. Kaya bakit ginugulo mo yung isip ko? Bakit mo ginugulo ang puso ko? Iyon nga ang mga tanong na lumabas mula sa bibig niya habang nanatiling nakatuon kay Hunter ang kanyang paningin.
Ilang saglit pa, umalis siya sa kama para lapitan ang asawa upang mas mapagmasdan niya ng malapitan ang mukha nito. Napaupo siya sa maliit na espasyo ng sofa at unti-unting gumalaw ang kamay niya para marahang haplusin ang payapang mukha ng lalaki. At hindi maipaliwanag ni Candice ang nararamdaman niya ngayon na para bang sa isang iglap ay nagbago ang tingin niya rito. Ilang sandali pa ay labis na kinagulat ni Candice ang biglaang pagmulat ng mga mata ni Hunter, kaya dagling niyang binitawan ang mukha nito. What's up, wifey? May binabala ka bang gawin sa akin? Akala ko tulog ka. Hindi nagawang makagalaw ni Candice na tila ba naistatwa na siya sa posisyon niya ngayon. Napabangon si Hunter na naging dahilan para lalong maglapit ang mukha nilang dalawa. Were you trying to kiss me? Ha? Hindi ah. Bakit naman kita hahalikan? So, anong balak mong gawin sa akin kanina? Hindi mo naman siguro ako binabalak na patayin, no? Hindi no. Anong tingin mo sa akin, killer? Ipinulupot naman ni Hunter ang kamay niya sa bewang ng asawa habang magkalapit pa rin ang kanilang muka. Ano sabihin mo sa akin kung anong binabalak mo sa akin gawin kanina habang natutulog ako? Ang paglalapit ng kanilang katawan sa isa't isa ay nagdulot ng tila babultahe ng kuryente sa buong sistema ni Candice at ramdam niya rin ang biglaang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Gusto ko lang kasi sanang magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa akin kanina mula roon sa maniyak na investor. Pasensya na rin kasi dahil sa akin, nawalan tayo ng potential investor. Paglalahad niya habang malikot ang mga mata niya at kung saan-saan tumitingin sa kadahilanang hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. Siyempre asawa kita at sa akin ka lang dapat. Ang mga katagang iyon mula kay Hunter ay nag-echo sa tenga ni Candice na mas lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Lalong hinapit ni Hunter ang bewang ng asawa palapit sa kanya. Nang mga sandaling iyon, kitang-kita ni Candice kung paano bumaba ang tingin ni Hunter sa mga labi niya, kung kaya't nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Napalunok naman si Hunter na para bang natutukso ito sa apoy na siyang umaakit sa kanya ngayon. Subalit, bago pa man madarang sa sitwasyon, kaagad na itinulak ni Candice palayo ang asawa. Bumalik siya sa kama at nagdalokbong ng kumot habang ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Ilang araw pa ang nagdaan, malaki ang nagbago sa pagitan nilang dalawa na mag-asawa. Bihira na lang sila kung mag-away at kung magkakaroon man sila ng bangayan, hindi na katulad noon. Ngayon ay pareho na silang abala sa kanya-kanya nilang ginagawa sa loob ng opisina, kung saan nire-review ni Hunter ang mga dokumento habang si Candice naman busy sa pag-scroll sa kanyang cellphone na kung minsan bigla-bigla na lang itong mapapangiti at matatawa sa mga nababasa at napapanood. Abala man, hindi pa rin mapigilan ng kanilang mga mata na magnakaw ng sulyap sa isa't isa. May pagkakataon pang tuluyan ng napapatitig si Hunter sa kanyang asawa na para bang ito lang ang tanging nakikita niya. Ngunit sa tuwing mapapatingin sa gawin niya si Candice, bigla rin siyang mag-iiwas ng tingin at babalik sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, biglang may tumawag kay Candice na siyang agad niyang sinagot at ang kanyang reaksyon napalitan ng labis na pag-aalala. Saan ka pupunta? Kaagad na usisa ni Hunter nang bigla na lamang tumayo ang asawa niya at akmang aalis. Tumawag sa akin yung kapitbahay namin. Bigla na lang daw nahimatay si Papa, kaya kailangan ko siyang puntahan. Sagot niya
na mangiyak-ngiyak na sa sobrang pag-aalala. Sasamahan kita. Magkasama nga nilang pinuntahan ang ama ni Candice sa dati nilang tahanan. Nasa labas lang si Hunter ng kwarto habang pinapanood mula sa pintuan kung paano alagaan ni Candice ang ama nito. Pa, bakit naman po ninyo hindi inalagaan ang sarili nyo? Anak, huwag kang mag-alala. Simpleng lagnat lang naman ito. Gagaling din ako. Bakit po kaya hindi na lang po kayo tumira sa mansyon para magkasama po tayo, para maalagaan po kita? Candice, okay lang ako rito. Isa pa, mas okay na rin yang masanay kang wala ako sa tabi mo. Nakikita ko namang inaalagaan ka ng mabuti ng asawa mo. Kaya, huwag mo na akong alalahanin pa. Tipid lang na napangiti si Candice at niyakap niya ang kanyang ama. Ikaw na lang po ang meron ako sa mundo, pa. Kaya please, alagaan niyo po ang sarili niyo dahil makakasama ko pa kayo ng matagal. Mahal na mahal po kita, pa. Napabuntong hininga si Hunter habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang asawa. Paano mo nagagawang alagaan at mahalin pa rin ang taong ginawa kang solusyon sa problema? Ginawa kanyang pambayad ng utang, pero sa huli, kapakanan pa rin niya yung iniisip mo. Napakabuti ng puso mo. Hindi mo deserve masaktan at mahirapan. Turan ni Hunter sa kanyang isip noong mga sandaling iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa kotse niya at doon pinagnilayan ang sarili. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Napilitan lang ako magpakasal sa kanya dahil sa dad ko. Pero bakit ngayon? Parang ayoko na siyang mawala sa buhay ko. Para bang unti-unti niyang tinutunaw ang malamig kong puso. Makalipas pa ang ilang oras, bumalik na rin si Candice sa kotse. Napuno naman ng pag-aalala si Hunter nang makita niyang umiiyak ang kanyang asawa. Anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Kasalanan ko to. Kasalanan ko kung bakit nagkasakit si Papa. Kung sana lang magkasama kaming dalawa, sana maalagaan ko siya. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Wala kang kasalanan. Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kung bakit nalubog kayo sa utang? Tapos anong ginawa niyang solusyon? Ikaw ang naging kapalit, di ba? Pinakasal ka niya kahit na hindi mo gusto. Para lang malusutan niya yung problemang pinasok niya. Wala siyang kwentang ama. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan yung papa ko. Biglang ang tumaas ang boses ni Candice dahil hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ng lalaki patungkol sa kanyang ama. At anong gusto mong gawin ko, ha? Kamuhian siya? Ama ko pa rin siya at siya na lang yung meron ako. Hindi yan totoo. Dahil nandito rin ako para sa'yo. Pero hindi pang matagalan. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Kinasal lang tayo, pero hindi tayo nagmamahalan. Eventually, makakahanap ka rin ng taong mamahalin mo at pipiliin mo siyang makasama habang buhay. Ganon din ako. Noon pa man, pangarap ko nang magkaroon ng isang masayang pamilya. At hindi na ako makapaghintay na makawala sa'yo para matupad ko na yung pangarap kong yon. Dahil sa narinig, may kung anong kirot na naramdaman si Hunter sa kanyang dibdib. Humugot din siya ng malalim na buntong hininga bago niya tuluyang pinaandar ang kotse. Simula noon, hindi na sila nag-usap pa hanggang sa pag-uwi nila sa mansyon. Tila ba masama ang loob nila sa isa't isa dahil sa kanilang naging pagtatalo. At dahil nasa iisang kwarto lamang sila, ramdam ang pagiging awkward nila sa isa't isa. Kaya pinili na lang muna ni Candice na lumabas at nagtungo sa veranda para uminom ng alak. At dahil nga sa pag-aalala ni Hunter sa kanyang asawa, sinundan niya ito at sinubukang pigilan
nang makitang medyo marami na rin itong naiinom. Tama na. Napaparami ka na ng inom. Inagaw niya ang hawak na baso ni Candice na may lamang alak at inilayo din niya ang bote. Bakit ba umaasta ka na may pakialam sa akin? Because I really do care about you. Pero bakit? Kasi asawa kita. Unti-unting nangilid ang mga luha sa mata ni Candice at takma itong mag-walk out nang pigilan siya ng kanyang asawa. Dumako ang tingin niya sa kamay ni Hunter na nasa kanyang braso bago siya nag-angat ng tingin sa lalaki. Bakit ka ba ganito, Hunter? Bakit mo ko pinapahirapan? Alam ko naman na bayad utang lang yung tingin mo sa akin. Pero may puso pa rin naman ako. Alam kong malinaw mong sinabi nung umpisa pa lang na ang kasal natin ay kasunduan lang. Kaya ginawa ko ang lahat para galitin ka. At para ubusin ang pasensya mo. Para magsisi ka. At para pakawalan mo na ako. Pero bakit hindi ka natinag? Bakit bigla mo na lang pinaparamdam na parang may pakialam ka sa akin? Na para bang mahalaga ako sa'yo at may papel ako sa buhay mo. Hindi lang pang display at hindi lang pinambayad ng utang. Bakit, Hunter? Bakit? Kung sana pinakawalan mo ako noon pa, baka napigilan ko tong nararamdaman ko. Sana napigilan kong mahulog sa'yo. Napigilan ko sana ang sarili ko na mahalin ka. Lasing at emosyonal niyang pag-amin sa nararamdaman niya. Humagulgol siya at hinampas-hampas ang dibdib ni Hunter gamit ang kanyang dalawang kamay. Bahagya namang natigilan na si Hunter hanggang sa hinawakan niya ang mga kamay ng asawa para pigilan ito at pinaglapit niya ang kanilang mga muka. Hindi ko rin alam. Kasi maski ako, hindi ko na rin maintindihan pa ang sarili ko. It seems like you're melting my cold heart. Wika niya at unti-unting inangkin ang labi ng asawa. Pareho nilang ipinikit ang kanilang mga mata para damhin ang mainit nilang paghahalikan. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinagdikit ni Hunter ang kanilang mga noo. Hanggang sa nawalan na nga ng ulirat si Candice, dulot ng kalasingan. Binuhat naman ito ni Hunter ng pa-bridal style at dinala sa kanilang silid. Marahan niya itong inihiga sa kama at kinumutan. Sandali nitong pinagmasdan ang mukha ng asawa. Gamit ang kanyang daliri, pinunasan niya ang munting luha sa gilid ng mata nito. Sa kanya ito hinalikan sa noo. Sa gitna ng gabi, bigla na lamang nagising si Candice. Napahawak naman siya sa kanyang ulo dahil sa pagkahilo. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya ang asawa na natutulog sa may sofa, kung saan batid niyang hindi ito komportable at pinagkakasya lamang ang sarili. Biglang sumagi sa isipan niya ang paglalapat ng mga labi nila kanina, kaya hinawakan niya ang kanyang labi. Bumangon siya at nilapitan ang lalaki. Noon pa man, nakakaramdam na siya ng awa rito dahil tinitiis nitong matulog sa sofa kahit ito ang nagmamay-ari ng king-size bed na siyang hinihigaan niya. Pinagmasdan niya ang mukha nito at marahang hinaplos hanggang sa tuluyan na nga itong nagising. Naisip ko lang, baka hindi ka komportable rito sa sofa na matulog. Pwede ka namang matulog sa kama. Malaki naman ang kama kaya pwede tayong matulog nang may pagitan sa gitna. Sige, ikaw na rin ang nag-offer. Kaya hindi ko na yan tatanggihan. May ngiting turan naman niya. Naglagay nga sila ng maraming unan sa gitna ng kama na siyang pumagitna sa kanilang dalawa. Good night. Good night. Pareho nilang saad sa isa't isa bago nila ipinikit ang kanilang mga mata.
Kinaumagahan, nang magising, parehong idinilat ng mag-asawa ang kanilang mga mata. At ang isa't isa ang siyang bumungad sa kanila. Nagsimula namang mamuo ang pagtataka sa isip ni Candice na siyang nagpakunot sa kanyang noo, hanggang sa pareho nilang mapagtanto na magkayakap nga sila sa kama at wala na ang mga unan sa pagitan nila kagabi. Namilog ang mga mata ni Candice at kaagad siyang napabangon. Teka, bakit magkatabi na tayo? May mga unan sa pagitan natin kagabi, di ba? Wala ka namang ginawang masama sa akin, no? Bulyaw niya sa lalaki at niyakap ang sarili. First of all, ikaw kaya yung nagkusang tanggalin yung mga unan na nilagay natin kagabi. Tapos lumapit ka sa akin at niyakap mo ako. Alangan namang itulak kita, di ba? Kaya in short, kung may gagawa man ng masama, ikaw yun panigurado. Pilit namang inalala ni Candice kung totoo ang mga sinabi ng lalaki. At nang maalala niya ang mga ginawa niya, nakagat niya ang sariling labi at nag-init ang mukha niya. Dahil sa hiyang nararamdaman, tinungo niya ang banyo. Napangiti naman si Hunter habang inaalala ang mga nangyari. Simula nga ng umagang iyon, hindi na makatingin ng diretsyo si Candice sa mga mata ng lalaki. Pilit niya rin itong iniwasan sa kumpanya sa pamamagitan ng hindi pagstay sa opisina ni Hunter at nakikipagbanding na lang sa mga empleyado. Napansin naman iyon ni Hunter at nang hindi na siya nakatiis, kinausap niya na ang asawa. Bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Hindi naman kita iniiwasan ah. Pagdadenay naman ni Candice habang ang tingin nito ay napukol sa necktie ng lalaki. Mas lalong humakbang palapit rito si Hunter, kaya't napaatras si Candice. Hanggang sa tuluyan na nga siyang na-corner ng lalaki sa pader. Talaga? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Nahihiya ka ba? Dahil muntikan mo na akong pagsamantalahan kagabi? O nahihiya ka dahil nagtapat ka sa akin ng feelings mo? Ano? Nag-init ang magkabilang pisngi ni Candice dahil doon. Nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki, nakita niya ang naglalarong ngisis sa mga labi nito. Wala akong maalalang ginawa ko yun. Really? Yung kiss ba natin? Pati ba yun, hindi mo natatandaan? Bulong ni Hunter sa mismong tenga ng asawa. Napakagat labi si Candice. Ramdam din niya ang mabilis na pagtambol sa kaliwang dibdib niya. Pakiramdam niya rin may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan niya dahil sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Pilit niyang iniiwasang mapatingin sa mga labi ng lalaki sapagkat naaalala niya ang halik na yon. Pwede ko pa namang ipaalala sa'yo kung hindi mo natatandaan. Sabi pa ni Hunter, waring sinusubok ang katatagan ng asawa. Napahawak naman si Candice sa dibdib ng lalaki para bahagya itong ilayo sa kanya. Sa rason na ayaw niyang maramdaman nito kung gaano kabilis ang pagtibok ng puso niya ngayon. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Pagkuway dumako ang tingin ni Hunter sa mga labi ni Candice. Sunod-sunod ang naging paglunok nito. Mo'y natutuksong gawing muli ang ginawa niya kagabi. Unti-unting ipinikit ni Candice ang kanyang mga mata at hinanda ang sarili na maramdaman ang paglapat ng mga labi ni Hunter sa kanya. Bagamat natutokso si Hunter na halikan ang asawa, pinigilan niya ang sarili at kinuha ang pagkakataon na yon para tuksuhin ang asawa. Bakit nakapikit ka dyan? Dahil sa tanong niyang iyon, nagulat na idinilat ni Candice ang mga mata niya. Huwag mong sabihin hinihintay mong halikan kita. Ha? Hindi ah! Mabilis niyang pagtanggi, sabay itinulak ang lalaki at nagtungo sa banyo. Bahagyang natawa naman si Hunter.
Kaagad na naghilamo si Candice para maibsan ang init ng mukha niya, dulot ng labis na hiya. Candice naman kasi, ba't ba kasi uminom ka? Kung ano-ano tuloy nagawa mo at nasabi. Seremon niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo pang naging malapit sa isa't isa ang mag-asawa. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na lumabas para mag-enjoy at mas makilala nila ang bawat isa. Ngayon ay nasa sinihan sila. Magkahawak ang mga kamay at ang balikat ni Hunter ang naging sandalan ni Candice habang tutok ito sa pinapanood. Napangiti naman si Hunter habang pinagmamasdan ang asawa. Hindi maitatangging masaya ang puso nilang dalawa sa tuwing magkasama. Samantala, basag dito, basag doon. Tila ba walang kapaguran sa pagbabasag ng kung ano-anong mamahaling kagamitan si Veronica Alcantara sa kanyang mansyon. Anak siya ng isang makapangyarihang business tycoon. At ganito na lamang ang galit niya matapos niyang malaman sa kanyang pagbabalik na ikinasal na ang kanyang ex-fiancé at pinakamamahal na si Hunter de la Fuente. Hindi ako papayag na maagaw ng kung sino mang basura si Hunter. Akin siya. Sa akin lang siya. Lahat ay gagawin ko para mabawi ko lang siya. Atungal niya at muling nagbasag ng mga flower vase na mahawakan niya. Habol-habol ang hininga nang ikuyom niya ang kanyang mga kamay habang nagngangalit ang pares ng mga mata. Sa kumpanya, magkahawak kamay ang mag-asawa habang nasa loob ng elevator. Paglabas nila ay sakto namang may tumawag sa cellphone ni Hunter kaya pinauna na niya ang asawa para sagutin ang tawag. Tumangulang si Candice at tinungo na nga ang hallway patungo sa office. At habang naglalakad, napansin niya ang mga empleyadong nagchichismisan. Ano kayang mangyayari ngayong nagbalik na si Ma'am Veronica? Naku, malamang magkakagulo. Paniguradong hindi matatanggap ni Ma'am Veronica na may asawa na si Sir Hunter. Kumunot ang noo ni Candice sa mga narinig. Gayunpaman, dinedma na lamang niya yon at tumiretso na sa opisina. Pagpasok niya, bigla siyang natigilan nang madatnan niya roon ang isang babaeng ngayon niya lamang nakita. Excuse me, sino ka? Pag-agaw ni Candice sa atensyon nito. Dahan-dahan namang lumingon si Veronica sa kanya. Humakbang ito palapit at pumeke ng ngiti. I'm Veronica Alcantara. I'm Hunter's ex-fiancé. And I am his first love and greatest love. May kumurot sa puso ni Candice sa sinabi ng babae. You must be his wife, Candice Sisson, right? Oo, ako ngayong asawa ni Hunter. Bigla namang dumating si Hunter na siyang bahagyaring nagulantang nang makita si Veronica. Veronica, you're back? Malapad na mangumiti si Veronica at niyakap ang lalaki. Yes, Hunter. I'm finally back. I miss you so much. And I know that you miss me so much too. It's been a long time, Veronica. I'm glad that you're back. May ngiting tugon naman ni Hunter. Napalunok si Candice at nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya noong mga sandaling iyon, tila ba naging third wheel siya sa dalawa. Kaya naman napagpasyahan niyang lumabas muna sandali at magtungo sa restroom. Doon ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. At hindi rin mawala sa isip niya ang mga sinabi kanina ni Veronica kung ano siya sa buhay ni Hunter. Pagbalik niya sa office, wala na roon ang babae. Wala namang nagbago at sweet pa rin sa kanya ang asawa. Ngunit patuloy pa rin gumugulo sa isip niya si Veronica. Parang kanina ka pa tahimik, wifey. Okay ka lang ba? May bumabagabag ba sa'yo? Kasalukuyan silang nasa kama at maggayakap. Habi,
May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Mahal mo ba ako? Baka sa boses niya ang pag-aalinlangan nang itanong niya ang mga katagang iyon. Ngumiti naman si Hunter at hinagkan ang noo ng asawa. Matulog na tayo, wifey. Good night. Malambing niyang saad. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Candice kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi niya batid kung bakit hindi yun magawang sagutin ng asawa niya. Gayong parang tunay na nga silang mag-asawa sa kanilang relasyon ngayon. At doon nga nag-flashback sa isip niya ang sinabi ni Veronica na siya ang first love and greatest love ni Hunter. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang mga luha. Ngayong nagbalik na si Veronica, nagkaroon ng pangamba sa puso si Candice. Lumipas ang ilang araw. Pa naman eh! Akala ko po ba ititigil niyo na yung pagsusugal niyo? Ano na naman po itong problemang pinasok niyo? Mangiyak-ngiyak at puno ng sama ng loob na bulalas ni Candice sa kanyang ama matapos nitong sabihin na kailangan nito ng pera sa pagkalulong sa sugal at ngayon may utang itong malaking halaga na dapat bayaran. Anak, sinubukan ko lang naman kasi gusto kong bumawi at manalo. Hindi ko naman nakalain na matatalo ako eh. Kaya sige na, anak. Baka pwedeng makiusap ka sa asawa mo na tulungan akong pahiramin ka para pambayad lang. Sige na, anak. Hindi ko po magagawa yan. Malaki na po yung utang na loob natin sa pamilyang De La Fuente. Mahiya naman po tayo pa. Ayoko pong isipin nila, lalo na ni Hunter na sinasamantala natin sila. Matapos niyang tanggihan ang pakiusap ng ama, hindi pa rin ito sumuko at ilang beses pang nagsumamo sa kanya. Kung saan katulad ngayon, pinuntahan pa siya nito sa kumpanya para kausapin. Please anak, kailangan ko na ng tulong mo ngayon. Papatayin nila ako kapag hindi ako nagbayad. Ayaw mo namang mangyari yun, di ba? Nakaramdam ng pagkahabag si Candice sa kanyang ama at pag-aalala. Sige po pa, susubukan ko pong gumawa ng paraan para mabayaran po natin ang utang nyo. Pero ipangako nyo na ito na yung huli at ititigil nyo na ang pagsusugal nyo. Oo anak, pangako. Hindi na ako magsusugal pa. Salamat anak. Dahil sa tuwa, niyakap nito si Candice. Lingid naman sa kaalaman ni Candice na nung mga oras na yon, sinundan siya ni Veronica at pabalik na sana siya nang bigla naman siya nitong harangin. Anong kailangan mo? Gusto kong mawala ka sa buhay namin ni Hunter. Nakaramdam ng inis si Candice kaya naman tinarayan na lang niya ito at nilampasan. Pero bigla na lamang nitong hinila ang buhok niya, kaya napadaing siya sa gulat. At doon na nga nagsimula ang gulo na nilikha nilang dalawa. Sampalan at sabunutan ang eksena nilang dalawa, habang ang mga empleyado nanonood lang. Wala akong masamang ginagawa sa'yo, Veronica, ha? At ito ang tandaan mo. Kasal na kami ni Hunter. Wala ka nang magagawa ron. Kaya kung meron mang dapat mawala dito, ikaw dapat yon. Gigil niyang bulalas sa babae nang itulak niya ito. Pagkatapos niyon, tumungo na siya sa opisina. Naupo siya roon at ikinalma ang sarili. Wala pa roon si Hunter dahil nasa board meeting pa ito, kaya't nanatili na muna siya roon. Subalit dahil sa dami ng problemang gumugulo sa utak niya ngayon, naisip na lamang niyang umalis. Pero napatigil siya nang mapansin niya ang kaguluhan, kung saan hinahagulgol ng mga security guard ang mga bag at ilang kagamitan ng mga empleyado. What is happening here? Kaagad na tanong ni Hunter na siyang kakasulpot lang din sa eksena. Hunter, nawawala yung mamahalin kong kwintas. Naisip kong baka may nagnakaw, kaya pinapahanap ko sa mga security. You know how much I love jewelry, right? And I can't afford to lose one.
Parang batang pagsusumbong ni Veronica sa lalaki na may kasama pang paghawak dito. Lalo namang nainis si Candice kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ikaw! Sigaw niya na siyang nagpahinto kay Candice. Balak mo bang umalis? Security! Halugugin niyo yung bag ng babaeng to! Hindi natin alam, baka nasa kanya yung hinahanap ko. Naninggit ang mga mata ni Candice sa labis na inis. Gayunpaman, hindi siya umalma at hinayaan na lamang ang security na kalkalin ang gamit niya. Ma'am, ito po ba yung kwintas na hinahanap nyo? Ipinakita ng security guard ang isang kwintas na natagpuan nito mula sa bag ni Candice. Oh my gosh! Ayan nga yung nawawala kong kwintas! Namilog ang mga mata ni Candice habang ang mga empleyado ay napasinghap at labis na hindi makapaniwala. Sandali! Hindi ko ninakaw yan at mas lalong hindi ko alam kung bakit napunta sa bag ko yung kwintas na yan. Lumapit sa kanya si Veronica at malakas siyang sinampal. Talagang magsisinungaling ka pa? Kitang-kita nga Huling-huli ka na. I swear, hindi ko ninakaw yung kwintas mo. Oh, come on, Candice. Stop telling a lie. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil alam ko na may motibo ka kung bakit mo ginawa to. Anong ibig mong sabihin, Veronica? Hunter, hiyang magaling mong asawa. Kanina inaway ako. Sinabi niyang nagsaselo siya sa akin at layuan daw kita. Tapos, narinig ko silang nag-usap na mag-ama. Alam mo bang malaki yung utang ng tatay niya dahil sa pagkatalo sa kasino? At sinabi ni Candice na gagawa siya ng paraan para mabayaran yon. And I can't believe na gantong klase pala ng paraan ang gagawin niya. Hindi lang siya basta gold digger. Magnanakaw rin. Litanya nito at nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napatingin naman si Hunter sa asawa. May halong pagdududa ang mga mata. Habi, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang magnakaw. Umuwi na tayo. Tanging nasabi na lamang ni Hunter nang hawakan niya ang braso ng asawa at magkasama nilang nilisan ang lugar na yon. Hunter, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yung mga binibintang sa akin ni Veronica. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol sa tatay mo? Bakit mo inaway si Veronica? Dahil lang sa selos mo. At bakit nasa bag mo yung kwintas niya? Magkakasunod niyang tanong na siyang nagpaluha sa asawa. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang lahat, Hunter. Pero bakit parang mas naniniwala ka pa sa kanya kaysa sa akin na asawa mo? Ganyan ba talaga kababaw yung tingin mo sa akin, ha? Napayuko lang si Hunter at bumuntong hininga. Habang si Candice lalong naging emosyonal dahil sa sakit na nararamdaman. Matapos ang tagpong iyon, isang problema ang kinaharap ni Candice. Kinidnap ang kanyang ama at ngayon ay nasa lugar siya kung saan ito dinala ng mga kidnapper. Si Mr. Season. Nang makita niya ang kanyang ama na nakatali sa isang upuan, ay dagli niya itong nilapitan at siya namang paglabas ni Veronica kasama ang ilan nitong mga tauhan. Well, look who's here! Dagling nilingon ni Candice ang taong nagsalita at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ito. Veronica, ikaw ang nagpakidnap sa tatay ko? Oo, ako nga. Surprise! Kung sana lang kasi mas pinili mong lumayo sa buhay namin ni Hunter, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Pero may pagkakataon ka pa. Maliligtas ang buhay ng tatay mo. Basta, lumayo ka lang sa buhay namin ni Hunter. Hunter doesn't deserve you because he is mine. At ikaw, isa ka lang basura na pinilit sa buhay niya. Hindi ka niya mahal. Kumuyom ang kamao ni Candice. Nagpupuyos sa galit ang kanyang puso. Napakasama mong tao. Mas lalong hindi mo deserve si Hunter. Time is running.
pag-isipan niyong mabuti ang chance na binigay ko. Kung hindi, magsisisi ka at pwedeng mawala sa'yo ang iyong ama. Huling bilin ni Veronica bago nila tuluyang pinakawalan ang mag-ama. Dulot ng labis na takot ay pilit ngang kinumbinsi ni Mr. Season ang kanyang anak na pumayag na lamang sa gusto ni Veronica na lumisan sila at magpakalayo-layo. Subalit iginiit naman ni Candice na ipapaalam niya ang lahat sa asawa para tulungan sila nito. Hindi nga nagsayang ng oras si Candice at kaagad niya ngang sinabi ang lahat ng nangyari kay Hunter. Hunter, please, maniwala ka sa akin. Ang lahat ng mga sinabi ko ay totoo. Mapanganib si Veronica. Wika niya sa tonong umaasa na sana paniwalaan ng asawa ang kanyang mga isiniwalat. Naantala naman ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone ni Hunter na siyang sinagot naman nito kaagad. Okay, sige. Pupunta na ako riyan. Sagot ni Hunter sa kausap sa telepono. Bago nito binaba ang tawag. Mamaya na tayo mag-usap pagbalik ko. Baling niya sa asawa bago nagmadaling umalis. Nalumbay ang puso ni Candice. Ngunit naghintay pa rin siya sa asawa. Sa ospital ay puno ng pag-aalalang pinuntahan ni Hunter ang kanyang ama na siyang inatake sa sakit sa puso. At nadatnan niya nga roon si Veronica na siyang nag-aalaga rito. Hanggang sa nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap kung saan tinanong ni Hunter kung totoo ba ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng kanyang asawa na siyang mabilis na itinanggi ni Veronica at kabaligtaran ang ginawa nitong kwento. Hunter, alam mo naman na hindi ko kayang gumawa ng masamang bagay. Katulad ng sinabi ko sa'yo, nagsiselos lang sa akin yung asawa mo, kaya niya ako sinisiraan sa'yo. Well, hindi ko naman siya masisisi. Kasi malamang maski siya, ramdam niyang ako pa rin yung mahal mo hanggang ngayon. Sinubukang sunggaban ng halik ni Veronica si Hunter, ngunit mabilis itong umiwas. Please, Veronica, stop this. Hindi kita mahal at kaibigan lang yung turing ko sa'yo. At si Candice, asawa ko siya. Mahalaga siya sa akin. Kaya sana kung ano man yung alitan yung dalawa, umiwas ka na lang. Matapos niyang sabihin iyon, ay pumasok na siyang muli sa kwarto kung saan nakaratay ang kanyang ama. Naiwan namang nagngangalit ang mga mata ni Veronica. Hindi niya matanggap na muling tinanggihan ng lalaki ang pag-ibig niya para rito. Samantala sa mansyon, naghihintay pa rin si Candice. Hanggang sa makatanggap siya ng isang mensahe at natigilan siya nang makita niya ang isang picture. Picture ni Hunter na nakapikit ang mga mata, habang si Veronica ay nakasandal sa balikat nito. Magkakasunod na nagsipatakan ang mga luha niya at nanginig ang mga kamay niya. Para sa kanya, ang picture na yun ay isang mensahe na hindi siya pinaniwalaan ni Hunter at parang piniga ang puso niya sa isiping iyon. Kung ganon, tama pala talaga si Veronica. Hindi ako mahal ni Hunter dahil si Veronica ang mahal niya. Lumuluhang sambit niya. Dahil sa napagtanto, gumawa nga ng desisyon si Candice. Ang tuluyang umalis at magpakalayo-layo kasama ang kaniyang ama. Simula nang mawala si Candice, nalumbay at nawalan ng sigla ang puso ni Hunter. Tila ba naging patapon ang buhay nito. Ito ay matapos niyang mapagtanto kung gaano kahalaga sa kanya ang asawa. Animoy nagkaroon ng puwang sa puso niya na tanging si Candice lamang ang makakapagpuno. Nawalan siya ng amor at focus sa trabaho. Puro inom at pagbabasag lang ng kung ano-anong kagamitan ang ginagawa niya. At madalas din ang pagluha ng kanyang mga mata sa kadahilanang kahit saan siya tumingin, nakikita niya ang kanyang asawa. Lasing, magulo ang buhok at umiiyak.
Yan ang itsura ngayon ni Hunter habang malungkot na pinagmamasdan ang kama at ang bawat sulok ng kwarto kung saan marami silang memorya ng asawa. Napaluhod ito, para bang dinudurog ang puso niya sa sakit. Miss na miss niya na si Candice. Sa bawat araw na lumilipas, miserable si Hunter. Para bang nawalan ng saysay ang buhay niya dahil wala na sa piling niya ang taong higit na mahalaga sa kahit ano paman at nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Kumpirmado po, boss. May kinalaman nga po si Ma'am Veronica sa pag-alis ng asawa niyo. Balita sa isa sa mga tauhan ni Hunter na siyang may dala ng isang envelope na naglalaman ng mga ebidensya. Dahil sa mga nagdaang araw, palihim niyang pinaimbestigahan si Veronica. Dahil sa narinig, humigpit ang pagkakahawak ni Hunter sa baso na naglalaman ng alak. Hanggang sa tuluyan itong nabasag at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang kamay. Hanapin niyo ngayon din ang asawa ko at dalhin niyo sa akin si Veronica. Maotoridad niyang utos sa mga tauhan habang nagtatagis ang mga panga nito sa labis na galit. Hindi naman nagtagal, lumitaw sa harapan niya si Veronica na siyang may mapang-akit na ngiti sa labi. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako, Hunter. Ngiting-ngiting sabi pa nito, walang kamalay-malay sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi na nakontrol pa ni Hunter ang sarili nang dakpin niya ang braso ng babae na mahigpit niyang hinawakan. Alam ko na ang buong katotohanan, Veronica. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang asawa ko. Frame up mo siya at siniraan. Nilapitan mo ang tatay niya at dinayas sugal para matalo. Hinding-hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mo. Marahas niyang itinulak si Veronica na ngayon gulat na gulat. Hunter, wait! I can explain! Ginawa ko lang naman lahat ng yon dahil mahal kita. Ako ang dapat na pinakasalan mo at hindi yung babaeng yon. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo. Ngayon, harapin mo ang mga kasalanan mo at doon ka na magsisi sa kulungan. Biglang lumabas ang mga pulis. Pinusasan nila si Veronica na siyang nagpumiglas pa. Subalit wala na rin itong nagawa nang arestuhin siya sa patong-patong na kaso. Napuno naman ng pagsisisi si Hunter dahil hindi niya agad inaksyonan ang mga bagay na yon noon pa. Hindi sana nawala sa kanya ang asawa niya. Ilang araw pa ang nagdaan at tuluyan na ngang nahanap ni Hunter ang kanyang asawa. Nangingilid ang mga luha habang ang mga mata ay punong-puno ng pangungulila na pinagmamasdan ni Hunter ang asawa sa hindi kalayuan na abala sa pagsasampay ng mga nilabhang damit. Nang mga sandaling iyon, papasok na sana si Candice sa loob ng bahay ngunit natigilan ito sa nakita. Hunter? Nilapitan ni Hunter ang asawa, walang pagbabago sa ekspresyon ng mga mata niya. It's been a long time. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakulong na si Veronica. Oo, kailangan niyang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya sa'yo at sa tatay mo. Hindi na napigilan pa ni Hunter ang sarili nang yakapin niya ang asawa. Finally, nahanap rin kita. I'm really sorry for everything. I'm sorry. Kung di ko napigilan si Veronica, patawarin mo ako. Matapos ang ilang segundo, kumalas na rin sa pagkakayakap si Hunter. Ngayong nakakulong na si Veronica, baka pwede ka nang bumalik sa bahay natin. Napatitig si Candice sa mga mata ng lalaki. Kita niya sa mga mata nito ang labis na pangungulila at hindi niya maitatanggi na nangulila rin siya rito. Ito sa misunderstanding. Hindi totoong hindi kita pinaniwalaan. Sadyang wala pa akong ebidensya noon para patunayan ang lahat. Mahal kita, wifey. Mahal mo ko?
Oo, hindi lang mahal, kundi mahal na mahal. Sorry rin kung ngayon ko lang nasabi sa'yo to. Pinigilan ni Candice ang sarili niyang maging emosyonal. Ngayong narinig niya na ang mga salitang iyon mula sa lalaki, para bang gustong tumalon sa tuwa ang puso niya dahil napakasarap niyon sa pandinig. Unti-unting inilapit ni Hunter ang kanyang muka hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi. At ang halik na yon marahang tinugunan ni Candice sapagkat hindi niya na kayang pigilan pa ang kanyang nararamdaman dahil hindi naman nagbago ang pag-ibig niya para sa asawa, bagkus mas lalo pa yung nadagdagan. Tuluyan na ngang bumalik si Candice sa mansyon para ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan ng kanyang asawa. At tulad ng nakasanayan, magkasama silang pumunta sa kumpanya. Doon ay tuwang-tuwa na binati si Candice ng mga empleyado. Mabuti naman at bumalik na kayo, Ma'am Candice. Akala namin hindi na namin kayo makikita pa. Maluhaluhang wika ng isang babaeng empleyado. Miss na po namin ikaw, Miss Candice. Nasanay po kaming nandito kayo, kaya nanibago po talaga kami ng husto nung nawala ka. Pasensya na kayo kung bigla akong umalis at hindi nagpakita. Pero pangako, hindi na ako aalis ulit. Natuwa naman ang mga empleyado. Sige na. Get back to work. Singit niya na hindi mabitaw-bitawan ang kamay ng asawa. At pagpasok nga nila ng office, kaagad na sinunggaban ng halik ni Hunter ang kanyang asawa. I miss you damn much. Hindi mo alam kung paano naging miserable ang buhay ko nung nawala ka. Para akong mababaliw. Please, wifey. Huwag mo nang gagawin yun, ha? Promise, hindi ko na ulit gagawin yun, hubby. Nung nawala ka sa akin, pakiramdam ko, nawalan ng saysay yung buhay ko. Hindi mo lang bastang tinunaw ang malamig kong puso, wifey. Kasi kinulayan mo rin ang mundo ko. I'm so in love with you, wifey. Sinong mag-aakala na mamahalin din pala natin ang isa't isa? Parang kailan lang sinusumpa kita at ikaw pinapahirapan mo ako. Parang kailan lang din yung sinabi mong we're just married but we're not in love. Well, not anymore. We're married and we're in love now. So, sino na yung greatest love mo ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ikaw. Wala nang iba. Sa sagot na yon ni Hunter, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit,
Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares,
Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto,
Marian Ann Aliflor Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano,